Chismis na Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pag daw mo sabihin radyo. Sabihin mo. Yan, isang magandang umaga pa rin po Metro and Mega Manila. Alam, patuloy pa rin po tayo nakakaranas ng medyo, alam mo yun, paulan-ulan ngayon. Na feeling ko ba si Emong ba ito, si Dante pa din? Ewan diba? ko, si Barona na yun Ewan or ko ba what? dun sa dalawang yun? Pinag-usapan na namin niya kagabi. Anong nabanggit nila sa'yo? Wala, yung mga buhay-buhay nila, ganyan. Kung saan nila gustong lumakbay. Diba? Habang niraragasan nila ako. Charot. Baha sila ate. Habang rumaragasa sila sa akin. Oo, pero hindi papakabog ang mga nasa norte. Kasi sila binayo. Ay, hindi po namin pinagtatawanan, ha? Hindi. Ako po yun. Oo. Hindi tayo magbibiro. Correct. At sasabihin, kain lang muna ako. Ay, hindi ka mag-aano. Babalik. Okay. Ano nga ang reaction mo noon nung sinabi ni ng secretary ng DILG yung Ay, gano'n? wala. Natatraffic ako ng mga kasalukuyan na yun. So, hindi ko siya inabutan sa news. Ako nilike ko na lang din yung post ni Jake Ejercito. Ay, yung kay Jake Ejercito, tinums up ako na lang. Okay yan. Ganon. Oo. Ganon na lang yung nasabi ko. Okay yun. Diba? Grabe. Basta, siguro mas maganda unahin natin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Exactly. Oy, palakpakan natin ha. Ang Cloud7, namigay sila ng relief. Ay, ang galing. Oo, at saka pagkain. Oo, diba? At syempre mukha yata din ang MX3 team. Ngayong araw na ito mukha din yata lalabas sa mga evacuation center para mamigay din ng mga, alam mo yun, kung anong kailangan tulong ng ating mga kababayan, diba? Mabuhay kayo MX3. Correct. Kaya nga, dito kami believe. Oo. Diba? Nakakabilib talaga. Truly. Ay, nako. But anyway, Mare, eto lang ang chika natin for today's video kasi lang. naloka ang lahat. Kilala mo pa ba si Yen Santos? Oo. Medyo matagal-tagal din kasi nagpahinga tong babaeng ito Yun no? yung diba? Naging jowa ni rumored. Oo. Rumored jowa, diba? Ni Na wala Paolo naman Contis. silang pag-amin eh. Kasi diba? nga nagbagyo with as a friend lang daw. Oo. Pero Mare, eto na nakakaloka. Ano? Pasabog ang naging revelasyon ng aktres na si Yen Santos hinggil sa kanyang nagdaang relasyon. Inilarawan niya ito na draining at controlling. Sa kanyang kauna-unahang YouTube vlog ay sinagot ng aktres ang mga tanong sa isyong ibinabato tungkol sa kanyang nakaraang relasyon. Mare, eto na nga ang chika for today's video. Anekla. Sabi doon ni Yen, alam mo, sabi niya, blessing daw na naka-walk away na siya from that relationship. Kasi controlling daw, Mare, at very, very manipulative. Oo. Ang nakakaloka pa nito, Mare, sinabi pa doon ni Yen Santos, Mare, na yun nakilala daw niya. Sa kanyang vlog ito, Yes. Sa umpisa ng kanyang sa umpisa ng kanilang relasyon, hindi daw yon yung taong inaakala niya na sabi niya, yung sa umpisa ng relasyon namin, hindi siya yon. Pero yung nakita ko sa end ng relationship namin bago magtapos, yun siya. Kasi sobrang toxic daw ate ko. Ay, talaga? Oo. Dagdag na balita pa, Mare. Buti na lang nakawala si LJ sa kanya, diba? Yan nga, hindi naman niya pinangalanan, Mare, na si Paolo Contis nga yun. Sino pa ba iba niya nakarelasyon? Pero marami nga nagsasabi na si Paolo Contis nga yun. Ay, talaga ba? Oo. Di ba, Mare, may mga chika nga na nakarating sa atin na ultimo yung nanay daw ni Yen Santos, ayaw na talaga kay Paolo Contis. Sabi? Oo. Talaga ba? Kinausap daw na with namin Betchay. Sabagay kasi 'di ba? Yun nga, rumored lang naman sila. Pero marami kasing ebidensyang naglipana sa social media noon. Kaya nga sila na tuntun ng kung sino-sino eh. Kasi 'di ba kahit sa mga lalawigan na pupunta sila sa tindahan na kala nila safe sila. Napipicturan sila ng napipicturan pala. Oo. Pero Mare, eto pa nakakaloka. May mga ibang netizen naman na ipinagtanggol si Paolo Contis. Na sinasabi nila, paano hindi magiging buringot yan? Di ba nga nawalan ng show? Namatayan pa ng manager. Which is si Nanay Lolit. Tapos may mga nagsasabi, ano ba yan, Yen? Kung kailan naman siya kailangan kanya, saka mo naman siya iniwan. Hindi. May mga ganon. Alam mo, kasi parang matagal, ewan ko kung totoo man na may relasyon sila, if I'm not mistaken, kasi
bago pa makipag-meeting si Yen ulit sa mga kapamilya bosses, parang wala na sila ring ugnayan talaga, hiwalay matagal na sila. At buhay pa nun si Nanay Lolit. Kaya nga. Pero kasi diba, nung buhay pa si Nanay Lolit, matagal nang pinaglalaban ni Manay sa GMA na bigyan nyo ng project. Oo, si Paulo. Kasi diba, plano nga ni Manay nung una, diba, sumalangit na ang kaluluwa. Diba, ang plano nga ni Manay, balik siya ulit sa ABS-CBN. Kaya lang, hindi na naisakatuparan nga yun. Kasi nga, eto na nga ang nangyari kay Manay. Pero yun nga, as in, para sabihin naman ng netizen na kung kailangan, hindi ba parang syempre kailangan din naman magtrabaho din ni Yen. Oo. Ang nakakaloka pa rito, Mare, sa napanood natin sa kanyang YouTube vlog, sinabi niya doon na humingi siya ng tawad sa mga taong nasagasaan niya kasi aminado siya, Mare, na may mga nasaktan siya at humihingi siya ng paumanhin sa mga taong nasaktan niya at mga nagtatampo pa sa kanya. Pinangalanan niya. Hindi niya pinangalanan, Mare, kung sino-sino. Tama rin naman na yun. Para hindi naman added injury. Diba? Kung sa mga tao. Kung sino man yung mga yun, malamang sila, alam na nila yun kung sino-sino. Pero, yun nga lang, as in talagang, masaya ako for Yen, na kahit papaano, unti-unti na siya ulit, alam mo yun, nanumbalik. Correct. Nawala na yung pagkahibang sa pag-ibig. Correct. Diba? Kasi marami nakakapanghinayang kasi ang dami mga artista na nahibang sa pag-ibig na ngayon, na alam mo yun, na nasayang yung karera. A very good example is John Lloyd Cruz. Yes. Diba? Na tumigil, kasagsagan, nagpasaway sa ABS-CBN. Ngayon gustong bumalik, kaya lang parang wala pang may offer na project. Correct. Ngayon, tignan nyo, parang nakakasad lang na, diba? Si Rufa May Quinto, tumigil din sa showbiz. Nagpunta ng Amerika. Dahil sa pag-ibig. Si Ai de las Alas din, diba? Eh, mga artista talaga, Mare, kapag nawawalan sila ng love life, ang fallback talaga nila, yung trabaho. Balik trabaho. Kaya masaya ulit ako kasi nakakapanghinayang naman kasi 'di ba kasagsagan nung Linlang. Pero ikaw ba tingin mo? Linlang nga ba? Hindi, yung dalawa sila ni Yam Concepcion. Ano nga, yung paki-comment nyo nga. Ikaw ba tingin mo ba si Paulo Contis ang pinatutungkulan niya dito? Kung sino man yung pinatutungkulan niya, 'di ba? Kung si Paulo man yan or ibang tao, happy ako for her. Kasi kahit papaano, alam niya nang i-value yung sarili niya muna. Yes. Alam niya paano siya bumangon sa pagkakadapa niya. 'Di ba? Na ngayon inaayos niya unti-unti, 'di ba? Hindi magiging madali ang proseso ng pag-move on sa mga ganyang bagay. But still, alam mo 'yun, andyan ang pamilya niya, may trabaho siyang binalikan na posibleng makatulong sa kanya para sa tuluyang pag-move on. Kasi Mare, feeling ko may masakit pa sa kalooban ni Yen yung nangyari sa kanya. Kasi parang aminado siya na mali talaga yung naging desisyon niya. Alam mo, meron pa nga nakarating sa akin. Eto pwedeng pa sinungalingan ng kung sino ha. Yung naging ex daw nitong si Yen na hindi naman niya pinangalanan, may pananakit physically. Kung sino man siya. Hindi naman pinangalanan. Kaya hindi tayo pwede mag-pinpoint na kung sino. Pero yung mga tao, kinoconnect lang kasi si Paulo Contis nga lang naman yung last na naling sa kanya na huli. So, it could be someone else, diba? Hindi lang si Paulo kasi it's a good thing na hindi rin pinangalanan, Mare, kasi nga, diba, it will add injured naman. Pero aminin nyo, nung nag-team up si Yen Santos. Halik. Nung nag-team up si Yen Constantino, si Yen Santos at saka si Paulo Contis sa isang movie, yung Far Away yata yon, yung sa sa Netflix. Kumita ba yun? Maganda yun. Hindi natin alam kung kumita, pero tingin naman natin. Diba yan yung project kung bakit nabuo yung so-called affair? Yun ba yun? Yun, diba? Kasi sa abroad yun sinut. Tama ba ako? Parang doon nagsimula yun. Correct. Na umugong-ugong na ang chismis sa kanila na hindi mamatay-matay. Pero, hindi nila pinatotohanan ng dalawa. Tama. Dahil nagbagyo sila as a friend. Diba? Yung mga ganong aspect. Masaya yun ha, na sabihin mong blessings na nakawala ka sa Correct. Diba? At least, nagising na siya sa katotohanan. Diba? May mga babae talaga na kailangan mo munang iuntog para na sa ganun magising sa katotohanan. Yung mga ganun. Kasi diba, like si Yen Santos, diba,
Kasi talagang remarkable talaga yung halik nila ni Yam Concepcion, Jericho Rosales, and Samuel B. Oo. Talaga nga naman. Si pero may Yam mga Concepcion doon, laban na laban eh. May mga artista din talaga na hindi rin hindi rin mataltal sa kakajowa ng mga nananakit. Kagaya nung Yung sa Tagaytay issue ba yan? Oo, nagkabalikan din daw yan. Talaga. Yung nagbugbugan din sa NLEX. Yeah. Nagkabalikan din. Yeah. Parang, alam mo yung mga merlat. Eto na yung kaya kong sabihin. Merlat. Diba? Kasi kung may mga ganyang insidente, diba? Eto lang masasabi ko, hindi lahat ng ex pag bumabalik sa'yo, mahal ka. Yung iba, sinusubukan kung gaano ka katanga. Yes. Yun. Tsaka diba? hindi lahat ng dumarating blessings. Minsan, correct. Special delivery yan from impyerno. Sakuna, delubyo ang dating yan. Oo. Kaya hindi porket bumabalik yung ex, kalan nyo, alam mo yun, magbabago niya ako, sweet correct. Cameron. Ay, alam niya kasi ang kiliti mo, alam niyang utu-utu ka. Ngayon, ngayon kakapasok pa lang at kakaumpisa pa lang ng relasyon nyo, picturean mo ni sarili mo. Correct. Tapos i-compare mo pag naghiwalay kayo. Kung tumanda, edi at least, di ba, meron kang pruweba ng before and after. May sign of aging. Yes. At least magamit mo yan sa pag-affiliate sa TikTok. Correct, diba? Gamitin mo din yan, yung before and after picture. Pagka nag-break kayo niyan, padala mo sa stress tab. Yes. Dami. Sabihin mo, gamitin nilang campaign material. Hoy, pero alam mo, magandang pampablooming talaga yung MX3 capsule. Correct, hindi Ayan, ba? si Ate Vivian ng ng Pandakan gumagamit niyan. Ay, gano'n naman talaga, diba? Kasi masarap ang tulog niya. Purong natural, walang halong chemical. Yes. Diba? Ganyan ang MX3. Hindi puro chemical ang inaano nyo. Hoy, speaking of chemical yung mga pangga natin na lumulusong sa sa tubig baha, pwede po kayong dumiretso na sa inyo po mga health center upang nang sa ganon ay maturukan po kayo ng gamot or mabigyan kayo ng gamot. Oo, kasi para sa sa leptospirosis. Correct, kasi baka may mga open wounds kayo na akala nyo lang okay. Yes. Tapos yung iba nagsiswimming, Mare. Mare, hindi mo daw kailangan. Hindi mo talaga kailangan ng sugat para nang sa ganon magkaroon ng leptospirosis. Ay, talaga ba? Oo, kasi Mare, lulusok ka sa baha na hanggang dito. Bukas ang Kifi Wonderland. Okay. Ang No Chess Marie bukas din. Ang Wetchay Marie mo bukas din. Di napasukan ng virus. 'Di ba? Ng leptospiral. So, dapat pala lagyan ng mga takip, ganon. Oo, 6 na tampons, mga ganon ang ilagay mo. Para na-filter yung mga pumapasok. Bakla ka. May dilator. Paano yun sa Wepakels? Wetchay Marie. Oo. Sa Saksakan mo ng tumbler. Diba? Ay, Mare, pero yun nga, hindi sa tumbler, laki naman nun. Ewan kung di ka yung sumir. ganito ba kalaki? Ewan ko lang kung di ka sumipul. Hindi, pero biro mga Mare, ayan, ipinapaalala po natin sa ating mga panggaha na hindi nyo po kailangan magkaroon ng sugat para nang sa ganon ay mahawa ng leptospirosis. Magpunta na po kayo sa pinakamalapit yung health center at kumuha po kayo ng gamot para sa sa leptospirosis. Sabihin nyo po doon na lumusang kayo sa baha. Hindi, tsaka isa pa, yung tubig baha na yan, pasintabi sa mga kumakain, ito po'y halo-halo na nang hindi na natin alam kung saan ang galing yung tubig. Kaya hanggat maaari, iwasan po natin ang paglusong sa tubig baha para makaiwas sa kahit anumang sakit. Correct. Panawagan po. At ito ang Frontline Pilipinas para sa araw na ito. Teka lang, hindi ako nakakoncealer na makapal. Ayan, siya, Kuya Julius. Ayan. And of course, si Jiggy na Manikad. Ayan. Sila Jigglypuff. Hindi, Jiggy Manikad. Kasi nandun na sila. Oo. Diba? Ay, but anyway, batiin lang din natin ang mga nagva-viral ngayon na si Nico Wahe, ha? Ay, talaga? Oo, nagva-viral kasi napakagwapo daw. Alam mo ba yung nagva-viral din ngayon? Nico Wahe? Yung reporter ng GMA7. Talaga ba? Yung hindi ba yung parang chinito yun? Oo, nakasalamin. Oo. Parang, yun lagi naantabayan Moreno. ng report. Kaso nakakalungkot nga lang, may jowa na. Ay, naman, hindi pa sila kasal. Hanggat hindi pa kasal sila na yata. Ay, hindi pa tayo sure. Buhay pa siya. Diba? Oo. Hanggat buhay siya, may pag-asa. Correct. Diba? Tandaan mo, love is better than cure. Saan galing yun, Mamshi?
Ayan siya, si Nico Wahid. Yan! Pakagwapo, diba? Diba? Kung jowa pa lang, well, diba? Wait for our turn. Oh! Kung hindi makuha sa Santong Dasalan, well, sa Santong Paspasan. Agawin, diba? gano'n? Hindi yung mga ganyan. Bakla ka. Aanudin din yan sa akin. Ay, pero ang gagaling ng mga mga weather forecaster natin. Oo. Pero diba, wala pa rin talagang tatalo sa nag-iisang katonying. Pinipigil niya yung tawa. Di ba, bongga yun? At saka nagpa-viral din si Kuya Kim, sa paglabas niya na naka-topless. Diba? Ayaw na siyang tawaging Kuya Kim, Daddy Kim na daw. Ay! Oo. Anyways. Ay, naku, magpaalam na muna tayo. Correct, hindi ba? Yan, at sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng Frontline Pilipinas. Ako po ang naka-lingerie ngayon. May nagtatanong kanina sa comment section natin kung naka-lingerie daw ba ako. Hindi. Ba't ba tayo nakaitim na naman parehas? Ewan ko ba, hindi naman tayo pinapatawag sa opisina. Anyways, bukas mo magkakitaan, magkabalita na naman tayo para sa isang umatikamong chikahan na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po sa Kapitana Sisa. Oy, ako nga pala si Tita Cora na merong pong may vlog. Nagbalik ulit ako sa pag-vlog sa TikTok ko yan tsaka Facebook page ko. Diba? Dapat sa YT. Soon, ayusin natin yung YT. Yes. Ako po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang antitugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!